Ang layunin ni Dr. Jose Rizal para sa kanyang ikalawang nobela na ang El Filibusterismo ay magmulat sa mata ng mga Pilipino ukol sa mga maling ginagawa ng mga Kastila noong unang panahon. Ang El Filibusterismo ay isang handog ni Rizal sa tatlong paring martir kilala sa bansag na Kumbursa. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang Kabanata 39, ang wakas ng El Filibusterismo. Para sa ating talasalitaan, una, darakpin, huhulihin, telegrama, uri ng sulat, sanhi, dahilan, pakutsa, nangaasar, natuklasan, lalaman, lunas, gamot, lihim, sikreto, salaysay, kwento, namalagi tumira, salapi, spera, adhikain, layunin o plano. Naiwang malungkot si Padre Florentino dahil sa pag-alis ni Don Tiburcio. Si Don Tiburcio ay magtatago dahil sa pag-aakalang siya ang darakpin sa gabing iyon. Umaga ng araw na iyon ay nakatanggap ng telegrama si Padre Florentino galing sa tinyente ng Guardia Civil. Dahil hindi masyadong malinaw ang nakalahad sa telegrama, inakala ni Don Tiburcio na siya ang tinutukoy bagamat si Simon ang nabanggit. 2 araw na ang nakakaraan nang sagatang dumating si Simon sa bahay ni Padre Florentino. Kapagkat di pa nakakatanggap ng balita ang pari, ay inakala nitong may nagiganti na kay Simon dahil wala na ang Kapitan General. Nagtaka rin ang pari kung ano ang sanhi ng mga sugat nito. Mas lalo pang naghinala ang pari na tumakas nga si Simon sa mga sibil na umuusig sa kanya nang matanggap nito ang sulat at dahil ayaw ni Simon magpadala sa ospital upang doon magpagamot. Masok ang pari sa silid ni Simon. Hindi na maaninag ang mapungatyang mukha nito. Natuklasan ang pari na uminom si Simon ng lason at tinitiis lamang niya ang sakit na dulot nito. Ipinagtapat ni Simon na siya ay si Crisostomo Ibarra at isinalaysay ang kanyang buhay, na sindak naman ang pari. Sinabi ni Padre Florentino na pagtatawarin siya ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nagkakasala at sapat na ang mga hirap at pagtitiis ni Simon upang magbayaran ang kanyang kasalanan. Narinig niya ang buntong hininga ni Simon. Isang mahabang katahimikan ang naghari sa buong silid. Nangilid ang luha sa mga mata ng pari, kaya binitiwan ang kamay ng may sakit. Kumatok ang isang utusan upang itanong kung magsisindi na ng ilawan. Sa tulong ng liwanag ng lampara, ay nakita niyang patay na ang may sakit. Tinawag din niya ang mga utusan upang samahan siyang lumuhod at manalangin. Kinuha ni Padre Florentino sa taguan ang maletang bakal na kinalalagyan ng mga kayamanan ni Simon. Pagkatapos, tumungo ito sa bato na inuupuan ni Isagani upang masdan ang kalaliman ng dagat. Doon ay inihagis ng pare ang kayamanan ni Simon. Sino ang nagmamadaling umalis sa bahay ni Padre Florentino? A. Simon, B. Isagani, C. Don Tiburcio, at D. Padre Florentino. Ikalawang tanong, sino ang uminom ng lason sa kabanata? A. Simon, B. Isagani, C. Don Tiburcio, D. Padre Florentino. Saan itinapon ni Padre Florentino ang kayamanan ni Simon? A. Dagat, B. Gubat, C. Bundok, at D. Bahay. Ikaapat na tanong, tama o mali? Ang kasamaan ng pamahalaan ay pinalubhan ni Simon dahil sa ibig niyang makapaghiganti sa maling paraan. Pampamayanan ang tema ng El Filibusterismo dahil ito ay tumutukoy sa gobyerno. Narito ang mga tamang sagot para sa mga katanungang ating sinagutan. At dito na nga nagtatapos ang huling kabanata ng El Filibusterismo, ang wakas.
Thank you.